Welcome back sa Tito Manny TV. Pero bago po tayo magpatuloy, kung bago lang po kayo sa aking channel, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. Sa araw pong ito, magbibigay lang ako ng aking reaction kay former President Rodrigo Duterte. Alam na po nating lahat kung papaano inakusahan, ininsulto, minura-mura ni ex-President Rodrigo Duterte ang ating mahal na presidente doon po sa Davao Prayer Rally. Tahasan po at harap-harapan sa harap pa mismo ni Senator Amy Marcos nung kanyang pagbintangan ang ating presidente na drug addict. Pagkatapos po niyan, katakot-takot po na batikos ang inabot ng ating former president. Karamihan sa mga comments ay nagpapahayag ng pagkagulat sa mga pahayag ni former president. Hindi nila akalain na babastusin lang ni former president ang ating current president na talagang wala ng paggalang sa posisyon ng presidente. Pero pagkatapos naman po ng ilang araw, matapos ng kanyang mga tirada sa ating presidente, parang kumambyo naman po si former president at parang maamong tupa na nagsabing mabait naman daw si President Bongbong Marcos. At sinabihan pa ang mga supporters ng dalawang kampo na wag daw mag-away-away dahil hindi naman daw sila nag-aaway ni President Bongbong Marcos. Basahin ko po yung balita. Former President Rodrigo Duterte advised his and President Ferdinand Marcos Jr.'s supporters not to fight. Duterte said that despite his family's rift with the administration, their supporters should keep their cool. Paano po magpapaka-cool ang mga supporters na magkabilang kampo? Kung yun ang mismong leader ninyo, ito ang si former president, ay hot na hot nung gabing yun. Tapos sasabihin mo ngayon sa mga supporters mo at pati sa supporters ni President Bongbong Marcos, na huwag kayong mag-away-away at hindi naman kami nag-aaway ni President Bongbong Marcos. Hindi ba naman nakakatawa yun? You expect your supporters to remain cool samantalang ikaw mismo ang unang nagpakita ng pagkainit. Para kang nagbabagang apoy habang pinapakawalan mo ang pagmumura mo, ang pag-akusa mo, ang pang-insulto mo sa ating presidente. Hindi ka naman inaaway ni President Bongbong Marcos. So mali yata yung sinabi niya na hindi kami nag-aaway ni President Bongbong Marcos. Totoo po yun. Hindi po sila nag-aaway dahil si ex-President Duterte lang ang nang-aaway. At itong mga supporters po ni President Bongbong Marcos, isa na po ako doon, ay hindi nakikipag-away, kundi dinidepensahan naman namin ang aming presidente. Dahil kung hindi kami magsasalita, baka maraming mapaniwala si ex-president. Lalo na dun sa kanyang pagbibintang na drug addict daw ang ating presidente. Sabi ni Digong, I would like to urge everybody, don't fight. Because President Marcos and I are not fighting. I was just telling him not to push through with charter change. If he doesn't go through with it, then happy days are here again. Sinasabihan lang daw niya na wag ituloy ni President Bongbong Marcos yung charter change. Pero kung napanood nyo yung video at yung speech niya, hindi lang niya basta-basta sinasabihan. Yung tono po ng boses ni former president ay hindi po basta-basta lang nagsasabi. Kundi para siyang nag-uutos, para siyang nagdi-demand. Akala mo mas mataas pa ngayon kay President Bongbong Marcos. Tapos na po ang termino ni former president at siya po ay ordinaryong citizen lang. Asaan na yung kanyang paggalang sa presidente ngayon ng Pilipinas? Nung siya ang presidente, ganun na lang ang paggalang sa kanya ni Bongbong Marcos. Hindi ba niya pwedeng gawin ngayon yon kay President Bongbong Marcos? Ang kanyang igalang naman ang posisyon nito? Hindi Kasi para sa kanya, maliit ang tingin niya sa ating presidente. Masyado niyang ina-underestimate ang presidente natin. Tandaan po natin, sabi pa nga niya, President Bongbong Marcos is a weak leader. At ito pa nga daw ay gumagamit ng cocaine. So, ano nga ba naman ang bago dun sa sinabi niya na drug user si President Bongbong Marcos? Matagal na po niya yan sinasabi. Wala naman napatunayan.
At saka yung sinasabi niyang PDEA narco list. Hindi ba nagkaroon ng sariling Duterte list si ex-president nung panahon niya? Tandaan po natin nung sinabi pa niya na maraming pangalan ang kasama doon sa Duterte list. Di dapat andun yung pangalan ni Bongbong Marcos. Bakit siya magdidepende sa listahan ng PDEA kung meron siyang sariling Duterte list? Dapat yun ang sinabi niya, na meron ako sa listahan ko yung Duterte list, andun yung pangalan ni Bongbong Marcos. Anyway, sabi niya kapag hindi tunuloy yung charter change, masaya na ang lahat. Bakit nung panahon ni ex-president, push na push sila dyan sa charter change? Porque hindi na siya ang presidente, iba na ang ihip ng hangin. Tuloy ko, the former president admitted though that the relationship between Marcos and his daughter, Vice President Sara Duterte, may have been affected by his pronouncements. Awa naman ng Diyos, nakikita po natin na okay pa rin po ang unity team, Bongbong Marcos and Sara Duterte. At hanggat hindi nila naririnig sa isa't isa na sinisiraan na nila ang isa't isa para po kay President Bongbong Marcos, intact pa po ang unity. Ako alam nyo, supporter din po ako ni VP Sara. Pero isang bagay lang po ang magpapabago ng aking pagsuporta sa kanya. Yun po ay pag nalaman ko na si VP Sara ay talagang pro-China. Kasi sa ngayon, puro haka-haka, puro chismis, puro marites lang naririnig natin. Well, okay, alam natin, si former President Duterte ay pro-China. Pero alam din po natin na madalas salungatin ni VP Sara ang mga paniniwala at kagustuhan ng kanyang ama. Tulad noong 2022 na gusto ni ex-President Duterte na tumakbong presidente si VP Sara, pero inayawan niya po yan. So sabi ko sa inyo, I will continue supporting VP Sara, pero the moment na may narinig ako sa kanya na siya pala ay talagang pro-China, siguro that will be the time na kahit ako, sasabihin ko na wala na talaga ang unity. Hindi kasi pwedeng ang ating presidente ay pro-Philippines tapos yung ating vice president ay pro-China. Anyway, tuloy ko. Sabi po ni ex-president, he had no beef with Marcos whom he described as mabait. President Marcos is very kind. I don't think he could harm a fly. Yun. Mabait naman pala si President Bongbong Marcos. Pero bakit dun sa Davao Prayer Rally? Kung ano-ano ang mga sinabi mo, ang mga binitawan mong masasakit na salita laban kay President Bongbong Marcos, mabait naman pala si BBM. Ni hindi nga makapatay ng langaw. Another underestimation. Yes, siguro hindi siya makapatay ng langaw. Pero huwag niyong minamaliit ang kakayahan, ang utak ni President Bongbong Marcos. Dahil yung weak leader na tinatawag nyo, lumalabas ngayon na mas malakas pa pala kesa sa inyo. At kung tapang din lang ang pag-uusapan, huwag na tayong lumayo, dyan na lang sa West Philippine Sea. Andoon pinakita ng ating presidente ang kanyang tapang. Tatahimik, hindi niya pinapansin yung mga bumabati ko sa kanya, lalo na yung mga nagmumura sa kanya. Gumanti ba ng mura si President Bongbong Marcos kay ex-president? Hindi po. Our president kept his cool. Although, kahit na sinabi niyang mabait naman pala itong si President Bongbong, nandun pa rin yung kanyang akusasyon na si Marcos, kasama ng mga kaibigan nito, used to hold drug sessions sa isang plantation sa Davao del Norte. Talaga nga naman, ito magpapatunay na paiba-iba ng pananalita, ng mga pahayag, ng mga statements sa ex-president. Ito ang sasabihin niya ngayon, maya-maya lang, iba na yung kanyang sinasabi. Former president even advised our President Bongbong Marcos to simply enjoy the remaining years of his 6-year term and then leave Malacanang at the end of it. Siguro dapat si former president ang mag-enjoy na lang ng kanyang retirement. Total, sabi niya, count me out. Pagod na siya sa politiko. Tapos na ang kanyang termino. Pero ngayon, nagbabago-bago na naman ang pag-iisip. Nagbabago-bago na naman ang kanyang pananalita. So, iba talaga yung sasabihin niya ngayon. Bukas, iba na naman yung kanyang sasabihin. Pero ito, yung huling pagbabanta niya kay President Bongbong Marcos. Dahil kung itutuloy daw ni Bongbong Marcos yung tsa-tsa, President Marcos may end up like his father who was ousted following a people's uprising back in 1986. 2024 na po, ex-president.
yung pong mga tahimik na mga Marcos loyalists ay hindi na po basta-basta magpapabuli. Subukan niyo yung people power. Kung makakapag-gather pa kayo ng enough tao para sa isang people power. Dahil kung yan ang gagawin nyo, yung uprising na yan, lalabas at lalabas po ang mga supporters, ang mga loyalists ni President Bongbong Marcos para ipakita sa inyo at sa buong mundo kung ano ang totoong kahulugan ng people power. Pero, totoo nga bang paiba-iba ng statement itong si former president? Baka naman yan ay mga chismis lang o mga haka-haka or marites lang. Dahil wag po tayong basta-bastang magpapaniwala sa sinabi ni ganito or sinabi ni ganyan nang wala naman tayong ebidensya. Pero meron po akong nakitang compilation ng videos na magpapatunay na totoong pabago-bago ng salita si ex-President Rodrigo Duterte. Panoorin po natin ito at kayo na ang humusga. Hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. The 16th President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Duterte. Pupunta ako sa China. Then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours. Never in my campaign as president promise the people that I would retake the West Philippine Sea. Dala-dala ko yung flag ng Pilipino. Never in my campaign as president promise the people that I would retake the West Philippine Sea. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Wala tayong problema. 3 months to 6 months. Borningan ako tanan. Corruption must stop. I cannot erase all. I cannot stop it. Droga must stop. I realize na nagkamali talaga ako. Yung sobrang, maybe it's hubris. It was campaign time. Payabangan naman yung kampanya. Right now, the environment in the Philippines seems to be positive, okay. So ayan, ano po ang masasabi ninyo? Totoo nga ba na pabago-bago ng statement si former President Rodrigo Duterte? Hanggang dito na lang po, hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.